just in ang aking tanong. Ayan. Bago tayo magpaalam, syempre kailangan muna natin ng food for the soul. Kaya ang aking katanungan this morning, bakit nilikha ng Diyos ang langit at ang impyerno? Ang sasagot niyan ay ang the most sensible preacher of our time, syempre si Brother Eli Soriano para sa ating Biblically Speaking. Alam mo kapatid, ang Diyos may opisina. Ang opisina niya ay langit. Kaya nilikha niya langit para may opisina naman siya. Basahin natin ang 8:1 ng Hebreo. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito. Mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Ang Diyos ang nagtayo ng langit Siya ang gumawa ng langit, di ba? Ginawa niya yung langit para meron siyang, kumbaga, central ng kanyang power. Yun ang pinaka-central office. Kumbaga sa Pilipinas, Malacanang yun. Yun ang Malacanang, yun ang seat of power. Doon nakaluklok sa kanyang trono ang Diyos sa langit. Yun ang dahil kaya niya ginawa ang langit. At ang langit, tatlo yan kapatid. Merong ikatlong langit, may ikalawa, may unang langit. Ang unang langit yung nag-uumpisa rito sa atmosphere ng mundo. Tapos pataas ng pataas hanggang dun sa ikatlong langit na hindi na naaabot ng tao yon. Nandun naman ang paraiso. Doon sa ikatlong langit, sa pinakamataas na langit, andun yung luklukan ng Diyos, nandun din ang paraiso sa 12 ng 2 Korinto. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan ay 1 ko, o maging sa labas ng katawan ay 1 ko. Diyos ang nakaaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit, na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yung ikatlong langit, yun yung paraiso, kapatid. Andun ang paraiso sa ikatlong langit. Ang tawag doon, ikatlong langit o third heaven. Kaya, bakit may langit? Siyempre, para may paglagyan ng kanyang seat of power. At para may paglagyan naman ng paraiso na siyang pupuntahan ng mga taong maliligtas, doon sa paraiso sila mapupunta. Yun ang dahil kaya gumawa ang Diyos ng langit. Ba't naman siya gumawa ng impyerno? Basahin natin ang Mateo 25:41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Kaya pala siya gumawa ng impyerno para parusahan naman yung diablo at saka yung kanyang mga anghel. Parusahan yun kay Satanas at dun sa mga anghel ni Satanas at dun sa mga taong susunod kay Satanas. Sabi ni Kristo sa araw ng paghukom, sasabihin niya dun sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy kayong walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Yun ang sagot dun sa tanong mo. Ba't ginawa impyerno? Para parusahan ng diablo at saka yung mga anghel ng demonyo at saka yung mga taong susunod sa kanila.